Professor. Good morning, DJ Chacha at sa mga nakikinig sa inyo sa araw na ito. Oo, good morning po. Maraming salamat po for being on the show. Siguro una muna, Professor, para mas maintindihan po tayo ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Define muna natin, ano nga po ba itong CPLM 2024? Ano po itong pag-aaral na ito? Ano po yung Yeah. Southeast Asia Primary Learning Metrics po, ma'am? Apo. Good morning po. Ito ay isang assessment, 'di ba? Alam natin yung PISA, yung TIMSS, pero yung PISA kasi para sa mga mayayaman na bansa, OECD countries, pero sumasali lang tayo. Pero dito sa CPLM, nagsimula ito noong 2019, pangalawa itong 2024. Kinabibilangan to ng Southeast Asian countries kagaya ng Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines at Vietnam. Yun lang, hindi kasama ang Indonesia dito. Oo. So dito po, sinusukat nila yung kanilang grade 5 na mga bata, yung kanilang kakayahan magbasa at mag-compute. So numeracy at literacy. Literacy, oo. At tinitignan nila, sinusukat din nila yung mga kondisyon, para matuto sila. Kunyari, enough ba yung libro? May libro ba ang mga bata? Safe ba or ligtas ba ang mga paaralan? Yung wala bang bullying? Tuloy-tuloy ba ang pasok? Tinignan nila nung lalo na nung COVID pandemic, tinignan nila kung nagbukas ba yung mga eskwelahan, edukado ba at qualified ba yung mga teachers, at ang isang mahalagang tinignan nila, akma ba, or meron nagma-match ba yung language of assessment at yung sinasalita ng mga bata, wika nila sa bahay. So ang kanilang teorya or ang kanilang assumption, which is also based sa mga pag-aaral, kung yung wika ng bata sa bahay ay pareho sa language of assessment, ay tataas, mas mataas ang score. Kagaya nga ng lumabas doon sa pag-aaral nila sa ibang bansa, except sa Pilipinas kasi English ang ginamit. Opo. Kaya hindi makita, So yun po yung big picture kung ano po yung Oo. CPLM. Mas maganda po pala itong study na to kasi dito mas ka-level po natin dahil halos mahihirap na bansa or third world countries yung kasali compared po sa PISA. Tama po, Professor? Opo, Oo. tama po. Sige po, isa-isahin natin yung issue kasi ang sabi po dito sa assessment ng CPLM 2024, halos pareho lang daw po yung average reading score ng Pinas noong 2019 sa 2024. Bilang isang education expert, it has been 5 years. Gaano po kaseryoso na parang walang naging pagbabago dun sa pagbasa ng mga estudyante natin? Okay. Yeah, kasi nga meron namang increase, Kailang 4 points lang, Yun nga halos po. Oo. Halos hindi wala. significant. Pero nung meron kasing isang grupo ng mga bata, I think 25% sa mga examinees, tinest sila sa Filipino, Kasi nga parang kinakantsawan tayo ng CPLM. Tingnan nyo naman, 84% sa mga ibang bansa tinitest sila sa home language. Kayo, 10% lang sa mga batang, actually 6% nga noong 2019, ang nagsasalita ng medium of assessment. Maging 10% sila, 84%. Pero kaya, I think pumayag ang Pilipinas, so mayroong 25% na tinest sa Filipino at mas mataas. Mas mataas ang score nila. Kaya lang itong DepEd, hindi pa nila nilalabas. So mayroon lang ako mga informal information. So makikita mo na nag-grow naman, lalo na sa mga high-performing. Kung titignan mo yung mga magagaling na bata, or hindi naman yung tama yung kondisyon. Hindi kasi naman measure to ng high-performing students. So, tumataas ang yung bilang, pero yung sa baba, yung lowest po, siguro yung walang siguro yung mga paggalaw. lugar na, So parang nakikita meron po, naman pero mabagal. parang So, yun nakikita ang- dito sa study na to, Professor, yung inequality dun sa mga high-performing students compared po dun sa mga nasa dulo. Sa high-performing students, parang mataas, mabilis po yung pag-angat, pero dun sa low, walang paggalaw. Naiiwan po talaga sila. Mas naiiwan pa sila. Yun po yun. Tama po ba?
Opo, ganun nga ano, kung sa English ano, pero kung sa Filipino mas nag-improve naman ano. Makikita rin dito na there are certain regions ano na for example, Region 2 mataas sila, Region 4B, Cordillera, ayan ano, NCR ano. So hindi lang sa mga high performing, pero makikita mo rin na may mga regions talaga na maaring yun nga maganda yung mga kondisyon nila. Nakikita naman natin kahit sa figures ng ano no sa economic SES figure na talagang sa may Northern Luzon ano, Region 2, Cordillera, ayan ano, Region 1, talagang ano no mas mataas ang mga provisions nila ano sa classroom, ganyan ano. Pero dun sa baba no, lalo na sa farm ay talagang mababa. Ang good news lang dito nung mineasure sa Filipino, dati talagang halos zero ang BARM. Pero nung mineasure na sila sa Filipino, nakaalis sila sa band 2, ano, nakaangat sila kasi ang average ng Filipino learners ay band 4, ano? Ang highest ay band 6. Sa band 6, yun yung sinasabi natin high proficient, 15 to 18% lang ang high proficient sa math. Tapos sa reading, mga 8% lang ano. Samantalang sa region, sa buong mga ibang bansa, 36% ang nasa high proficient. At ang sa math naman ay 52%. Ano? So, yun ang profile. Kaya kailangan talaga, kasi sabi ng iba, no, yung mga teachers, o sige nga, kasi syempre kasama ako sa mga chat minsan, sige nga, i-measure nga nila yung mga bata dyan sa, ano, kunyari, Lao or Thailand. Measure nga nila sa English, tignan natin kung anong score nila, no? So parang feeling ng mga ibang mga teachers, hindi na-assess ng tama yung mga estudyante nila, no? Kasi lumabas din sa pag-aaral na in terms of teachers, ang Pilipinas ang pinaka-most educated ang mga teachers at highly qualified, ano? Kaya nga ang daming Filipino Opo. teachers ang kinukuha sa Thailand, di ba po, sa Malaysia. Opo, sige. Ma'am, So, ma'am, eto po, if I may interrupt, para ho mas malinaw at mas maunawaan po ng ating mga viewers po ang ating pinag-uusapan. Ano po, kaunti lang pong paghihimay. Okay. Una ma'am, ito pong sinasabing pag-aaral na ito ay sa paggamit ng salitang Filipino po, ang sinasabi ho ninyo? hindi po, literacy. Ang Opo, ibig sabihin opo. po ng literacy ay kakayanan magbasa at Opo, makaintindi opo. Pero ng ma'am, binabasa. yung pong ginawa pong pag-aaral, literacy po ma'am, ano po yan ba? Pagbabasa po sa wikang Filipino o English? Kasi technically, ano, kahit sa PSA, ano, pag sinabing literacy, any language, kung ano yung strongest language mo, kung nababasa mo, na-decode mo yung binabasa mo, no? Opo, opo. Sa aming mga edukador, kung i-measure mo yung literacy, dapat kung ano yung pinaka-strongest language ng bata, no? Opo. Syempre, yun nga, ayon sa datos din ng CPLM, 10% lang sa mga bata ang home language nila ay English. Opo. So dapat talaga ay mineasure sila kung ano yung kanilang strongest language. Kaya nga yung ibang bansa like Malaysia, meron sila sa English, Tamil, Chinese, Opo. Bahasa. Opo. Ano? So ang lumalabas po ay mineasure sila sa literacy sa second language nila. O baka Okay. nga third language which is English. Opo, sige po. So dito po sa pag-aaral na ito ma'am, ang measurement po na ginawa nga, kaya nga po ako nagtanong kung ito ba Filipino o English, dito po ang ginamit na measurement ay sa pamamagitan po ng literacy sa wikang English. Opo. Okay, Tama sige. po. Yan ay salamat po. Thank you. Ngayon po, sa Filipino ma'am, kaninyo, opo, meron ho bang separate na pag-aaral naman sa Filipino po, literacy? Opo, o kaya po yung Opo. vernacular po doon sa mga regions po, meron ho ba? Wala po sa vernacular, ano. Ang meron lang Filipino para sa ano no, meron silang kinuhang isang fraction ng mga examinees, mga grade 5 student na tinest sa Filipino, no. At alam naman natin na ang Filipino hindi naman to lahat ay mother tongue or Yes, home ma'am. language ng mga bata, no, lalo na kung nasa Mindanao or Visayas ka. Pero mas
mas mataas ang kanilang performance sa Filipino kaysa sa English. Okay, Ano? sige po. Lalo na yung sa Sige po. BARM. Okay, ano? ma'am. Sige po. Sige. So ngayon, ma'am, ang resulta ho bang ito ng CPLM na ito ay kino-contest po ninyo? Ito ho ba ay accurate? Ano ho ba ang pananaw po ng inyo pong grupo, Professor? Accurate naman po, ano? Kasi nag-attend kami ng briefing, ano? Kasi sa UNICEF to eh. So, kahit ng 2019, ano? Ang kino-contest lang namin ay yung choices ng government. Choices po Kasi ng ng gobyerno, ng DepEd. okay. Okay, syempre hindi lang naman wika to, no? Kasi dapat libro. Sa atin, hindi naman tayo ang pinakamahirap, ano? Mas mahirap pa nga yung mga Laos, Yes, ma'am. Cambodia, Opo. ganyan. Myanmar, opo. Pero tayo ang pinakamataas ang pagkukulang sa classroom. Highest tayo sa shortage ng Okay. classroom. Alam naman na po natin yung controversy, ano, na Opo. 165,000. Tapos more than kalahati sa estudyante natin ang walang libro, ano? Opo. Okay. Walang access sa mga So Prof, learning materials. Prof, sandali po, I have to butt in kasi po para lang ho magkaroon po tayo, alam niyo ho yun, para mas madaling maintindihan po ng ating nakapakinig. Sige po, so kaninyo, accurate po naman ito. Alright, ngayon, opo, ito ho bang naturang pag-aaral ay idinaan po sa DepEd? Tama po ba? Dumaan ba sa DepEd ito o ito ho ay independent? DepEd po ang kasama talaga sa Okay, sige, decide. sige Yung po. panahon ng previous administration kasi Opo. 2019 tapos yung 2024 bago na, no? Yung bagong Opo. administration kailan nagsisimula pa lang. So Okay. dumaan po, DepEd talaga ang Yes, nagdidesisyon. okay, Opo. sige po. So DepEd po ito. Ngayon ho, ma'am, ito ho ay pawang mga public schools po ito. Hindi po nakasama dito ang mga pribadong paaralan. Kasama ang Okay. privado. Kaya nga sa Malaysia, ang style nila, yung mga magte-take ng English, yung mga private school ha, pero majority magte-take ng Tamil, Bahasa, Chinese, ano. Sa atin, private man o public, English yung ginamit Okay. na language of Okay, sige po. assessment. Opo, sige Oo. ma'am. So ma'am, dito po sa pag-aaral na ito, kaninyo ho, bawat region may kanya-kanyang score. Ano po? At may mga regions nga po na nakakalungkot po na napakababa po ng score. Ngayon, ano po ang magiging silbi nito sa ngayong administrasyon para po gumanda ang ating pong score sa next po na gagawin nilang pag-aaral? Mhm. Siguro ang dapat gawin ay i-address yung mga binanggit. Ano? Una, dapat din, in fairness, kahit konting change, 7%, 7 points, okay na rin. Ano? Siguro ang gawin ng DepEd, i-identify nila kung ano yung sinabi ng UNICEF kung saan sila nagkulang. Ano? So kunyari, yung libro, dapat naman, kunyari ibang mga bansa like Vietnam, 1:1 ang libro nila. No? So dapat kumpletuhin. Kasi yun ang kakulangan, textbook. Overcrowded ang classroom dahil kulang. So yung ginagawa ngayon na binibilisan, may patas pa nga para mapabilis ang pag-build ng classroom. Ayun, yun, dagdagan para maging enough. I-address yung bullying, absenteeism, kasi lumabas din to sa PISA na yung tinawag na tayong bullying capital dahil mataas. So ngayon, nag-improve naman siya ng konti, nababawasan. Okay. Opo. Siyempre wala na tayong magagawa dun sa nangyaring nung pandemic kasi sa lahat Opo. ng bansa, tayo ang top notcher sa pinakamaraming araw ng school closure. Opo. Sa buong mundo nga top notcher tayo sa mundo kasi nga strict unlike sa ibang bansa na open close. At ang panghuli, yung mismatch ng wika na assessment, language of assessment or language of instruction at saka yung matching niya sa home language which nag-start na ang DepEd, meron na silang language matching or language mapping policy na kalalabas lang itong August. Okay, sige So, po. Sige, ma'am.
I mean, unti-unti naman. Opo, Oo. yes ma'am. Opo, unti-unti nga pero sana nga po mas bumilis ano ho, yung magandang Yes, epekto. bilisan. Ito ma'am Prof, sandali lang po Opo, Prof, napag-usapan ba sa study na yan yung inilalaan na salapi ng bawat gobyerno? Sa atin po kasi lagi pong pinakamalaki ang budget po ng DepEd pero ganun pa rin po yung laging problema na nabanggit po ninyo. Dito ho ba napag-uusapan po yan sa study, yung pong budget allocation po sa edukasyon? Dito sa particular CPLM, parang wala akong napansin. Ano? Sa PISA, nandun. Sa Okay. PISA, tayo yung lowest ang budget allocation ano? Mhm. Per capita. Ano? Okay, opo. Pero alam natin na ang Vietnam, Malaysia, talagang pagdating sa GDP nila, Mm. mas mataas ang binibigay sa edukasyon. Okay, Kaya nga tayo humabol. Ano? For the Opo, sige first po. time. Okay. Opo. Ma'am, yung po namang curriculum, ma'am, meron ho bang pinag-uusapan dito sa usapin po ng curriculum, particular po sa ating elementarya kumpara sa ibang mga bansa? May effect ho ba ito? Sa tingin ko, ito ngayon, hindi naman binanggit lang dito sa study na kasi nung nagkaroon ng matatag curriculum nung panahon ng Secretary pa si Sara Duterte, tinanggal yung subject na mother tongue, at binabalik sa dati, So parang nag-comment yung CPLM report na hindi magandang movement, na Okay. dahil ginawa yung matatag curriculum, tinanggal Mhm. yung mother tongue, Mhm. binawasan. Mm. So parang nagko-comment yung CPLM report na dapat dagdagan, imbis na tanggalin, dapat dagdagan yung space sa pagtuturo or yung matching. In other words, ma'am, may effect yung curriculum. Yeah, somehow, Okay, may sige connect. po. Saka syempre nagbabago Oo dahil nga po. nga nung Yes, ma'am. 2024 binago bigla, kaya Opo. naka-apekto rin to sa tingin ko. Okay, sige po. So ma'am, ito ho bang study na ito ay I'm sure batid na po ito ng DepEd at sa inyo ho bang Ayan, Opo, sa inyo ho ba ma'am pagkakaugnayan sa kanila kung meron man, ito ho ba ngayon ay meron ng kaukulang adjustment kaya na gagawin ng DepEd para ho naman tayo mas gumanda-gandang ating score? Opo, batid na po ng DepEd. Alam naman kasi noong 2019 lumabas na ito eh. Mm. So alam na ng DepEd noon pa kung ano yung mga reason, At syempre nagkaroon ng pagbabago ng administrasyon. Kaya yun nga, sana lang bilisan, lalo na yung wika kasi syempre alam naman natin na tayo sa dapat English, akala nila kasi hindi naman yung mga public, hindi naman kasi sila teacher. Mm. Para matuto ng English dapat English lang ang gagamitin, huwag kang gagamit ng ibang wika. Opo. Hindi naman yan ang paraan para gumaling ka sa English. Dapat yung usay ng pag-iisip, yung hardware, Opo. Kaya dapat yung literacy and numeracy, dapat Opo. iba namang issue yung second or third language. Okay, sige po. Kagandahan talaga dyan, marunong kang magbasa, anuman pong lingwahe yan, naiintindihan mo higit sa lahat yung Tama iyong po, binabasa. tama. Okay, Tama so po. Prof, salamat din po na marami sa inyo pong panahon sa aming programa. Kami po ay naintindihan po namin ng lubos na ito pong ginawang pag-aaral na ito. Salamat po, Prof. Okay, Salamat na marami. salamat po, Ted. Salamat, Chacha. Opo, thank you. Professor Maria Mercedes Ched Arsadon, isa po sa mga meron silang grupo, no? Meron po silang grupo. Siya po ay nasa College of Education po diyan sa Universidad ng Pilipinas.